Good day mga ka-sports natin dyan, Creamline Cool Smashers. Full schedule, narito na ngayong PVL All Filipino Conference 2026 CCS dadaan sa butas ng karayom dahil ang mga naka-schedule sa kanila na kanilang makakatapat ay sunod-sunod nga na malalakas na team. Creamline Cool Smashers, ano kaya ang kanilang diskarte ngayon at pasabog? Malusutan kaya nila ang mga malalakas na team na kanilang ang makakasagupaan? Maibalik kaya ng Creamline ang kanilang corona matapos nga sa PVL 2025 ay hindi nga sila nagkaroon ng gintong medalya? Sa pagbabalik ni Gia Maysing at ni MB Fons, muli kaya nilang masungkit ang inaasam nga nilang tagumpay or bubulusok muli ang Creamline sa mababang standing at hindi nga sila makakaporma sa mga baguhan na team ngayon na nakakuha ng mga star player at talagang masasabi natin na lumakas na rin ang mga dating mga mahihina na team, lalo na nga ngayon ang Next Led Chameleon Zeus Coffee at ang Solar Spikers Farm Fresh ay nag-level up na rin ang kanilang angkin kagalingan. Pero Creamline Cool Smashers, naniniwala ako na kayang-kaya pa rin nila magkaroon ng gintong medalya. Ito na nga ang pangmalakasan ng Creamline at ang kanilang mga makakatapat ngayong PVL 2026. Grabe talaga ang lalakas kayo ng team. Pero bago ang subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Matapos nga noong last conference, bumulusok ang Creamline sa pang-anim na pwesto. Well, ngayon pagdating naman dito sa All Filipino Conference, hindi na sila papayag na muli nga sila mapunta sa ika-6 na pwesto. Target nga ng Creamline Cool Smashers na makasungkit sila ng gintong medalya, kung kaya sa kasalukuyan pa lamang ay puspusan na nga ang pagde-training ng mga players ng CCS. Pahirapan talaga ang kanilang training. Una nga nilang makakaharap ay ang malakas na team na PLDT. Champion versus champion. Ang PLDT noon, matatandaan natin, ay makailan beses na rin nilang pinatiklop ang Creamline Cool Smashers. Ang tanong, maulit kaya ang pagkatalo ng CCS kontra sa team na malakas na PLDT dahil meron ngang Savannah Davison? Maghaharap nga ang PLDT versus Creamline Cool Smashers sa February 5, 6:30 PM yan sa Phil Oil Arena. Grabe talaga ang bakbaka na yan. Dito talaga makakakita tayo na parang nanonood tayo ng championship match dahil same nga ang dalawang team na ito malakas. Ang Creamline Cool Smashers ay pusong palaban, gayon rin ang PLDT ay ayaw nga rin magpakabog, lalo't malakas nga rin ang PLDT dahil meron nga silang Savannah Davison. Maging si KKD ay bumalik na rin ang kanyang angkin kagalingan, plus meron pang mga suporta dito nila Mika Reyes, Majoy Baron at may bago pa silang recruit na si Rodriguez. Sa tingin nyo, kayang-kaya kaya muling patiklupin ng PLDT ang Creamline Cool Smashers? Makikita nga natin sa page nga ng PLDT ay puspusan talaga ang kanilang paghahanda. Full training talaga ang kanilang ginagawa at loaded na loaded nga sila. Malakas ang PLDT dahil kumpleto Ricardos nga ang kanilang team. Pero syempre ang Creamline ngayon ay complete na rin dahil bumalik na nga si MB Fons. Lalo't na rin na ang pinakamagaling na setter na si Gia Maysing. Pero wag tayong pakasiguro na basta-basta natin matatalo ang PLDT. Lalo't kitang-kita nga natin na ang PLDT ay nasa Japan at nagtitraining nga sila. Ka-showdown nga nila ang Team Japan. Grabe talaga. Sa tingin nyo, ang PLDT kaya ang magwawagi kontra sa Creamline Cool Smashers? At pagkatapos naman nilang makalaban ang PLDT, dumako naman tayo sa sunod na makakalaban ng Creamline Cool Smashers. Walang iba kundi ang team nga ni Eyal Laure. Pagkatapos nga pumirma ng kontrata sa Eyal Laure sa Choco Mucho ay talagang tuwang-tuwa mga fans nito dahil ito na nga ang hinihintay nila. Pangmalakasan daw ang line-up ngayon ng Choco Mucho at mukhang kakabugin na raw ngayon ang kanilang sister team na Creamline Cool Smashers. Lalo't na rin ang kanilang superstar na si Cici Rundina, plus meron pa silang Catolintino at meron pa nga silang mga makalalakas rin na middle blocker, middle attacker. Magaganap naman ang salpukan ng Choco Mucho kontra sa Creamline Cool Smashers
sa Mall of Asia, 6:30 PM. Makikita nga natin na sa Mall of Asia ito magaganap dahil malaki ang venue. Hindi naman natin maikakaila na kapag ang Creamline Cool Smashers at ang CCS ang naglalaban ay super daming ang nanonood. Kung kaya sa Mall of Asia Arena ito magaganap, abangan natin to sa February 10. Alam ko na punong-puno nito ang arena. Creamline Cool Smashers, susubukin nga nila na mapatiklop mabilisan ang kupunan nila Ea Laure. Pero syempre ang kupunan nila Ea Laure ay gusto rin nilang matalo ang kanilang sister team na Creamline Cool Smashers. Sino kaya magwawagi sa dalawang team na ito dahil pareho na nga sila malakas. At kung kayo naman ang tatanungin para sa inyo, sino ba talaga ang tunay na malakas ngayong PVL 2026? Ang Choco Mucho or ang Creamline Cool Smashers? Ano pang hinihintay nyo? Comment na kayo sa baba at good luck nga sa laban ng Choco Mucho kontra sa Creamline Cool Smashers. At pagkatapos naman nilang makalaban ang Choco Mucho, aabante naman tayo sa sunod na makakalaban ng Creamline Cool Smashers, ang Zeus Coffee. Ang Zeus Coffee ay isa sa mga malakas na rin na team ngayon, kung saan tinalo na nga rin nila ang Creamline. Makailan beses na rin yan. Magaganap nga ang kanilang salpukan sa February 17. 6:30 PM yan sa PhilOil Sentry. Sino kaya ang magwawagi? Marami naman mga nagsasabing mga netizen na kaya malakas lang raw ang Zeus Coffee dahil sa kanilang import. Well, ngayon patutunayan nga ng Zeus Coffee na kinakailangan nila na mapagtagumpayan ang kanilang laban kontra sa Creamline Cool Smashers para hindi sila masabihan na umasa nga lang sila sa import. Lalo't na rin naman sila Jovelyn Gonzaga at ang buong kupunan naman ng Zeus Coffee ay masasabi natin na meron naman mga veterana dito at mga younger player na palaban. Sa tingin nyo, ang Zeus Coffee ba magwawagi or ang Creamline Cool Smashers? Kanino kayo tataya? Sa kupunan nila Alyssa Valdez or sa kupunan nila Jovelyn Gonzaga? Well, magandang laban ang magaganap pag Zeus Coffee at Creamline Cool Smashers. Diyak tayo na mainit talaga ang bakbakan nito. At pagkatapos naman nilang makalaban ng Zeus Coffee, abante naman tayo sa Solar Spikers. Magaganap naman to sa February 21, 4 PM. Creamline kontra sa Solar Spikers. Sino naman kaya dito ang mas malakas? Ang tanong, kayang-kaya kaya malusutan nila Bella Belen ang kupunan nila Alyssa Valdez? Gayon marami nga nagsasabi na malakas na raw ngayon ang Solar Spikers. Titingnan natin kung talagang kaya na ba ni Belen na buhatin ang team ng Solar Spikers or sadya talagang matatalo rin sila ng kupunan nila Alyssa Valdez. Veterana na ang mga players ng Creamline Cool Smashers, samantalang dito naman sa Solar Spikers ay mga bata pa ang mga manlalaro at bata pa rin ang team nila at hindi pa naman talaga ganoon kasolid at hindi pa ganoon kalakasan. Malakas rin ang nakuha nilang import noon kung kaya sila medyo masasabi natin malakas, pero ngayon wala na silang import. Tingnan natin kung talagang kaya na nila ang kupunan nila Alyssa Valdez. At pagkatapos naman ito sa March 3 naman, 6:30 PM pa rin yan ang Galleries Tower High Risers. Well, ang Galleries ay hindi naman talaga ganoon kalakasan noon pa man at madalas nga nasa laylayan sila. Pero ngayon marami na mga players na nagsipasok rin ng mga malalakas. Titingnan natin kung madadala ba ni Aiza Maiso Puntillas ang team naman ng Galleries Tower. Pero kung ikukumpara nga noon sa line-up ng Galleries Tower, kung ikukumpara ninyo noon at ngayon, mas malakas ngayon dahil marami nga silang na-recruit na mga malalakas rin na players. Good luck na lang sa laban ng Galleries at ng Creamline. At pagkatapos niyan ay March 7 naman, 4 PM magaganap ang Next Led Chameleons, ang tinaguriang Next Led na Petrogas pa. Ito ngayon ang isa sa mga mahigpit na makakalaban ng Creamline Cool Smashers dahil karamihan nga ng mga players na nasa Next Led Chameleons ay galing nga sa Petrogas Angels. So nagpalit lang nga sila ng jersey pero yung mga players karamihan ng Petrogas ay narito nga sa Next Led Chameleons. Magandang laban rin to. Titingnan natin kung uubra ba ang Next Led sa kupunan nga nila Alyssa Valdez. Well, Petrogas pa rin naman talaga sila may tuturing kung tutuusin. Nagpalit lang sila nga ng jersey tulad ng sabi ko. Malakas ang Next Led syempre dahil champion team nga sila. Pagdating nga sa mga nakaraan conference, sila nga ang namayagpag, ang Petrogas Angels na nasa Next Led Chameleons na sa kasalukuyan. Good luck na lang sa laban nila. At pagkatapos naman yan, aabante naman tayo sa Akari Chargers. March 12 yan 4 PM yan mga ka-sports sa PhilOil Sentry pa rin yan magaganap.
Well, ang Akari Chargers naman ay hindi naman ganoon kalakasan noon pa man. Medyo tinatalo na rin nila ang Creamline, pero kulang-kulang kasi ang mga players noon ng CCS. Pero ibahin ninyo ngayon, pang malakasan na ang mga players ngayon ng Creamline Cool Smashers. Tsak tayo na talagang kakabugin nila ang kupunan nga nila Ivy Laksina. Pagkatapos naman makalaban nga ng Akari Chargers, dadiretso naman tayo sa Farm Fresh Foxies. March 17 naman ito magaganap, 6:30 ng hapon. Grabe talaga ang Farm Fresh, nag-level up na rin ang kanilang angking kagalingan, lalo't narito nga si Riri Meneses at narito rin itong si Ces Molina na isa sa mga malakas rin na spikers. Dagdagan mo pang mayroon nga silang malakas rin na opposite hitter na si Trisha Tubu at matangkad na setter. At puspusan na nga ang pagtitraining ng Farm Fresh Foxies. Titingnan natin sa March 17 kung kayang-kaya na ba ng Farm Fresh na malusutan ang team ng ating Phenom superstar Alyssa Valdez. Dahil marami nga nagsasabi na ang Farm Fresh ay solid na raw ngayon at malakas na. Lalo't pinaghahandaan talaga nila ang kanilang laban sa PVL All Filipino Conference. Good luck na lang sa laban nila kontra sa Creamline Cool Smashers. Eto naman mga ka-sports natin dyan, susubukin naman ng Signal Super Spikers na talunin ang nasabi nating team nila Alyssa Valdez. Magaganap yan sa last nilang harapan ngayong March 21, 6:30 PM rin yan ng hapon. Malakas rin na team ang Signal Super Spikers, kahit hindi sila masyado nag-recruit, pero papalaga ang kupunan nga nila Vanny Gantler. Pero syempre, ang Creamline Cool Smashers ay isa sa mga pinakamalakas rin na team, kung kaya umaasa tayo na maibabalik nga nila ang kanilang standing sa mataas. Dahil ng nakaraan conference ay medyo bumagsak nga ang kanilang standings, pero ngayon naniniwala ako na kayang-kaya nga makasungkit muli ng Creamline Cool Smashers at makuha nga nila ang gintong medalya. Kayo, naniniwala ba kayo sa Creamline Cool Smashers? Kung naniniwala kayo, comment na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para di ka mawala sa lahat ng issue sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.